Naniniwala ba kayo na ang mga bagay na walang buhay ay maaaring magkaroon ng sariling buhay dahil sa mga madilim na nilalang? Si Lauren ay isang ina na madalas magbahagi ng kanyang buhay sa TikTok. Sigurado siya na noong bata pa siya, palagi niyang nararamdaman ang isang madilim na presence ang nagmamasid sa kanilang bahay. Nawala ang masamang kutob nang ampunin niya ang kanyang aso. Ngayon, makalipas ang 16 na taon, pumanaw na ang kanyang aso at muling nagpakita ang nilalang ngayon mula sa mga anino. Habang nagre-record si Lauren ng normal na video tungkol sa mga regalo sa kaarawan, pansinin mong mabuti ang likuran. Of course, if I'm over there, I'm gonna, if he's like okay, but then he was not okay. Si Alexi, para sa kaarawan niya, may padala ng ilang ideya. Sabi niya, marami na siyang gamit at damit, pero pwede pa siyang magkaroon ng konti pa. Ano yun? Okay. Jace. That was the second time I heard that noise. Sige, at may nakita ako, Jordan. Sige. Pangalawang beses ko narinig si Jordan. What? Ano? Kailangan natin kopyahin ng camera. Tingnan mo, may walang lamang plastic na bote sa ibabaw ng counter. Bigla itong nagsimulang gumalaw mag-isa at hindi lang ito basta dumudulas, literal na umaangat ito mula sa ibabaw. Sa una, sinubukan nilang balewalain ito pero patuloy pa rin itong nangyayari. Yung paraan ng paggalaw nito ay parang sinasadya na parang may isang di nakikitang kamay, isang bagay na hindi natin nakikita na sinusubukang kunin ito. Si Lauren ay takot na takot at sinusubukang intindihin ito. May logical bang paliwanag? O malinaw na siya ay isinumpa lang talaga? Ano sa tingin mo? May Reddit user na nagpost nito kamakailan bandang 4:30 ng umaga. Mag-isa siyang nanood ng telebisyon para labanan ng insomnia nang biglang may kakaibang tunog mula sa kanyang sala. May bag na biglang nahulog sa sahig. Pinulot ito ng lalaking may pagdududa at ibinalik. Pero gusto talagang makuha ng nilalang ang kanyang atensyon. Ilang segundo lang ang lumipas, nagsimulang gumalaw mag-isa ang mabigat na upuan sa kainan at dahan-dahang umusog sa sahig. Sinasabi ng lalaki na araw-araw na raw niyang naririnig ang mga ganitong ingay. Ang tahanan niyang dati kanlungan ay isa na ngayong kulungang pinamamahayan ng misteryo. Ikaw ba ay mag-iimbestiga pa o alis na agad ng gabing iyon? Naranasan mo na bang magmaneho mag-isa sa gabi sa isang kalsada na parang nilalamon ng dilim ang lahat? Ito si Pent, isang tagahatid ng pagkain mula sa Indonesia. Isang gabi, nakatanggap siya ng order papunta sa liblib na lugar sa probinsya na halos walang ilaw at malayo sa kabihasnan. Habang nagmamaneho sa bakanteng kalsada, may nahagip ang ilaw ng kanyang motorsiklo sa malayo. Nag-aalangan, pinulot niya ito. Sa unay parang simpleng anino lang, marahil isang refleksyon, pero habang lumalapit siya, mas nagiging malinaw ang hugis nito. Isang babae na nakasuot ng puting-puti ang nakatayo sa gitna ng kawalan. Umandar agad ang instinct ng kaligtasan, kaya tumalikod siyang tumakbo palayo, kinansela ang order at siya na rin ang nagbayad mula sa sariling bulsa. Napakabigat ng presensya kaya wala siyang naramdamang kahit kaunting kuryosidad na lapitan ito. At sa totoo lang, tingin ko tama ang ginawa niya. Ikaw, ano sa tingin mo? Lalapit ka ba para tanungin kung kailangan niya ng tulong? Minsan, mas okay nang hindi natin alamin ang naghihintay sa dilim.
Ang pagtatrabaho sa gabi ay may kasamang pag-iisa, pero minsan malalaman mong hindi ka pala ganun nag-iisa gaya ng akala mo. Isang lalaking nagngangalang Kyle ang nagsusuri ng CCTV sa pizzeriang pinagtatrabahuhan niya nang may mapansin siyang nakakakilabot. Ikaw? May nangyaring paranormal dito kagabi at mukhang nakuha ko sa video. Tingnan natin. Ito na ang tropa ko. May kung anong tutulak sa kaliwang balikat niya. Oh, mabilis lang yan. Baka di mo napansin pero nagkakataranta na siya. Tinanong niya ang kaibigan ko kung ano ba sa kanya. Parang insekto lang, wala naman. Kaya pakiramdam ko parang may tumulak lang sa akin. Talagang sinabi sa akin. Kaya siya, Bingi. Napahanga siya. Kaya babalikan natin ito ng kaunti. Sige, ngayon tingnan natin ito kada frame. Kita mo siyang naglalakad. Sige, dito. Tingnan mo sa may ibabaw ng kaliwang balikat niya. Magkakaroon ng isang orb, isang ulap, kumbaga, dito mismo. Sa ibabaw ng kanyang balikat. Ngayon, lilipat ako sa susunod na frame, makikita mo may bagay sa balikat niya. Pero, sa kasunod na frame, wala na ito. Sa susunod na frame, lumingon siya para hanapin iyon. Ano ba talaga yon? Ngayon, para sa katuwaan, babalikan at mabilis nating panonoorin ulit ito matapos kong ipakita ang breakdown. At tingnan natin kung mahahanap natin ito. Here it comes. Orb. Oh man, crazy. Habang naglalakad sa kusina ang isa niyang empleyado, bigla itong nag-react ng marahas na parang may humawak sa kaliwang balikat niya mula likod. Ang tanging problema ay wala talagang kahit sino sa likod niya. Tingnan mo mabuti sa replay, panurin natin ito frame by frame. Naglalakad ang lalaki at bago pa siya mag-react, may lumitaw na kakaibang anomalaya, parang puting usok o anyong multo na biglang lumitaw sa mismong balikat niya at pagkatapos ay naglaho sa hangin. Nang mawala ang bagay na yon, agad lumingon ang natatakot na lalaki, umaasang may makikitang tao pero wala siyang nakita. Inamin niyang nakaramdam siya ng malinaw na tulak pero walang nakakaalam kung ano ang nangyari pagkatapos o kung sino o ano ang nilalang na yon. Sino o ano sa tingin ninyo ang humipo sa kanya? Hindi ako makapagsalita sa kasong ito. Isang lalaking mag-isa sa bahay ang naglagay ng mga nakatagong kamera dahil napansin niyang naililipat ang mga gamit niya. Pag uwi niya galing trabaho, iniisip niya na may pumapasok at nagnanakaw sa bahay. Sana'y karaniwang magnanakaw lang ito. Oy, mas nakakatakot to kesa sa inyo. Tingnan niyo yung telepulo niya, di ba patay? Tapos ito, kung nakita nyo, dumaan siya dito, tapos umanda rin yung telepono. Nakita nyo? Pumunta siya dito, tapos bumalik. Sige, ibalik muna natin. Tingnan nyo dito, nandito pa yung kuryente. Dadaan siya dito. Ayan. Diba? Salamat. Ilalagay niya sa balikat, at pagkatapos ay siya. Isang puting ulap ng hamog ang nagpapakita ng okay? Inilalagay ng lalaki sa balikat niya at pagkatapos ay parang yan. Puti ang nagpapakita sa ibabaw niya. Nagpapakita sa ibabaw. Yung mabuti. Diba? Ayan siya. Tingnan mo sa gitna ng kwarto, may makapal na aninong parang tao na gumagalaw sa silid. Bago nyo sabihing refleksyon lang ito mula sa kalsada, tingnan nyo mabuti. Ang anino ay galing sa loob, sa kanan, hindi mula sa bintana. Pero ang pinaka nakakabahala ay ito na. Tingnan mo yung cellphone na nasa ibabaw ng sofa. Tuwing lumalapit yung madilim na nilalang, nagre-react yung cellphone. Bumalik yung telepono. Tapos yung phone, parang may nangyayari. Pero kita nyo, hindi maganda. Iba siya.
Ang screen ay umiilaw at kumikislap ng hindi normal, parang naaapektuhan ng enerhiya ng lente ang teknolohiya. Alam na ngayon ng lalaki na hindi siya nag-iisa. Hanggang saan ka dadalhin ng kuryosidad mo? Ang kasong ito mula kay Millie ay talaga namang nakakakilabot. Si Carla, ang pangunahing tauhan, ay naghahanap ng lumang bagay gamit ang metal detector. Ang kanyang huling ekspedisyon ay nagdala sa kanya sa bakuran ng isang abandonadong paaralan na ilang dekada na ang nakalipas ay naging isang nakakakilabot na ospital para sa mga may sakit sa pag-iisip. Ang detector ay nagmarka ng isang malaking target. Sa pagkakataong ito, nakatagpo siya ng isang baul na nakakandado at sa wakas ay nagawa niyang buksan ito. Gabi na nang matapos siya. Nasa loob nito ang mga barya, isang punit na itim na damit, isang lumang plansa at mga bagay na tila bahagi ng isang madilim na ritual. Bukod pa rito, natagpuan din niya ang pangalan ng isang babae kasama ang mga litrato nito na nagpapakita na hawak niya ang parehong baul. Simula noon, naging tunay na impyerno ang buhay ni Carla. Amoy bulok at mga yabag sa 10 oras ng gabi. Pakiramdam niya ay may nanonood sa kanya, ngunit mas kinabahan siya nang pinindot ang timbre ng pinto niya. Walang tao. Dahil pagod na siya sa sitwasyon, tiningnan niya ang mga security camera ng bahay. Pagtuunan mo ng pansin ang sulok. Isang puti at bahagyang malinaw na anyo ang dumudula sa pader habang naglalabas ng kakaibang tunog. Salamat! Malinaw para sa mga eksperto na nakakita nito. Ang baul na yon ay hindi kayamanan, kundi isang espiritual na kulungan. At si Kyla ay kapapalaya pa lang sa babaeng nakaitim. Bukas pa rin ang kaso sa 2026 pa rin at duda akong magkakaroon ito ng masayang katapusan. Sinasabi nila na ang mga bata ay may espesyal na kakayahan para maramdaman ang kasamaan. May anak si Abby na may autism at dumaranas na matinding insomnia. Isang gabi ng Disyembre, bumaba ang bata sa sala habang nakalagay pa ang mga dekorasyong pamasko. Nakatayo siya, nakatitig sa manikang duwende sa estante nang bigla siyang matakot at mabilis na tumakbo sa kwarto ng kanyang mga magulang. Mom, the door! Nang tiningnan ng ina ang security camera, nalaman niya ang dahilan. Tingnan mo ang duwende sa counter at ang kanyang paa. Dahan-dahang umaangat ang kanyang paa sa hangin na parang may di nakikitang kumokontrol dito na parang puppet. Napansin agad ito ng bata at pagkatapos ay muling nangyari. Tuluyang umangat ang paa. Sinubukan ng inakumbinsihin ang sarili na baka may sinulid lang sa paa ng manika, pero alam nateng hindi iyon ang nangyari. Walang maniniwala ron. Ikaw, anong nakikita mo? Sa ilalim ng tahimik na damuhan ng Presidio Park sa San Diego, may nakatagong madilim na nakaraan na nilalakad ng marami nang hindi alam. Ayon sa mga historiador, maraming libigang walang marka na sa ilalim mismo ng lugar kung saan nagpipiknik ang mga pamilya. Sinasabi ng ilan na ang paligid dito ay hindi pangkaraniwang mabigat, na nakakarinig sila ng mga bulong na mga multo at minsan ay nakakakita pa ng mga anino na gumagala sa gabi. At madaling araw, sinubukan nilang bumalik kasama siya, pero ang kanilang natagpuan ay nagpatakbo sa kanila palayo sa takot. Presidio. At San Diego! Tara, dali tayo! Sandali lang, ha? Dito ako medyo natakot, parang nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Oh, parang nakita ko, uy! Ano yun?
Anong kabalbalan yun? Teka, narinig mo ba yun? Teka, narinig mo ba yun o hindi? Habang naglalakad sila, papalalim ng papalalim sa dilim, pinakikinggan nilang mabuti ang tunog. Pakinggan mong mabuti. Ano ba yan? May tinig na parang multo na biglang lumitaw, mahina at nagdurusang bumubulong. Umalis ka rito! Dito sa kamera, mahina lang. Pero sabi nila na sa personal, sobrang lakas daw na muntik tumigil ang tibok ng puso nila bago sila natakbuhan sa kotse. Baka ito ang boses ng isa sa mga kaluluwang na trap sa ilalim ng parik, nagbababala ng mas malaking panganib. Ikaw, ano sa tingin mo? Ano bang kanokohan to? Palaging naakit ang mga mausisang investigador sa abandonadong mansyon, pero minsan ayaw ng mga nakatira roon ng bisita. Pumasok sina Elliot at Joe ng ghost theory sa isang lumang mansyon na may madilim na nakaraan. Pinaniniwala ang dalawang magkapatid na babae ang brutal na pinatay dito ilang taon nang nakalipas dahil sa hinalang sila'y mangkukulam. Pagdating nila, nakita nilang bukas ang pangunahing pinto na parang hinihintay sila. Tiyak na masamang senyales ito. Nagpasya silang pumasok pa rin at di nagtagal ay nanlamig sila sa takot. Pagdating namin sa mansyon, nadatnan naming bukas na bukas ang pinto. Medyo kakaiba. Lahat ay agad-agad na bukas na bukas. Nagulat ako. Biglang nagbago mula sa matindi tungo sa kabaliktaran. Kapag pumapasok kami sa mga gusali, sinisiguro naming lagi naming nare-record ang pagpasok namin. Sakaling may mangyari na gugustuhin sana naming nakunan sa kamera. At sa pagkakataong ito, nagbunga ito. Napakagandang lugar. Ano? Ay, talagang kamangha-mangha ito. Dahil nandito sina Matt at Josh, pwede natin itong gawin na parang tikalahati bawat isa. Ooh! Hindi natin kailangang laging magkasama. Sa totoo, namangha ako sa lagay nito. Hello? Habang nagre-record sila ng interior, biglang may narinig silang malalakas na yabag sa itaas. May naglalakad sa taas na palapag. Mabilis ang tibok ng puso nila habang umakyat umaasang may makikitang taong nanghihimasok. Wala itong patutungguhan. Ay, meron. Oh. Tumigil ka na. Siyempre. Ayos, mabuti naman. Ilaw ko. Punong-puno ang karga ng ilaw ko. Nagsisimula pa lang itong humina. Sinasabi ko lang sa'yo. Nandun lang yon sa kwartong yon. Wala nang ibang mapupuntahan. Siguradong sigurado yon, 100%. Babalik ako rito. Wala nang ibang mapupuntahan. Paano? Ooh. May narinig kaming tumatakbo sa kwartong ito. Ooh. 100% pa rin. Ooh. Ang galing nun. Pinakamalakas na narinig namin yata yon. Grabe naman yon. Yun ay mga yabag ng tao rin. Siguradong yabag ng tao, 100%.
Medyo kakaiba na, tumutunog siya pero hindi umaalis o pumupunta. Hindi talaga sila pumupunta, di mo pa malibot ang gilid. Hindi. Ay, hindi ko gusto to. Ibig kong sabihin, may daan papunta doon, kaya siguro kailangan nating siguraduhin. Ang delikado naman ito. Kapag dumaan ka talaga dito, patay ka na, di ba? Eh hindi ka nga makakatakbo dito. Hindi. Ay pare, sobrang ayoko talaga ng ganitong klase ng... Bagay, puro insulation lang. Pero pagdating sa kwarto kung saan nanggagaling ang mga ingay, wala namang tao doon. Wala talagang tao. Bukod pa ron, ang tanging labasan ay nakaharangan ng thermal insulation. Ibig sabihin, imposibleng may nakatakas. Kasama ang dalawa pang investigador, nagsimula silang magtanong ng malakas tungkol sa alamat ng magkapatid na pinatay. Pagkabanggit ng paksa, agad tumugon ang bahay. Dito na ba tayo titigil? Pwede rin tayong huminto at magtanong tungkol sa magkapatid. Ano to? Nagre-record ba? Nagre-record sa labas at si Josh ay nagre-record din. Right, I'm recording. Again. Ano ang tsansa na itanong yon? Hindi ko talaga tinanong. Las hermanas asesinadas. Literal nilang sinabi. Tapos. Kaya ayos lang yon. Unang patakaran kapag may gagawin ka. Huwag titigil sa pagre-record. Buti na lang si Josh ang bahala dun. Kaya. Joe, tanungin mo ulit tungkol diyan. Tanungin na lang natin, pwede ba? May chismis tungkol sa dalawang magkapatid na babae. Hindi ko alam ang detalye. Alam mo ba ang kwento o kung ano ang chismis? Dito raw pinatay ang dalawang magkapatid na babae. Ayon sa kwento, mga mangkukulam daw sila at pareha silang pinatay. Hindi talaga sila mangkukulam. Para sa akin, kakaiba lang yung nangyari at nagkaisa ang buong komunidad na tawagin silang mangkukulam. Sige. Pinatay sila dahil doon, tama ba? Kasi malinaw naman na si Machinam kahit anong panahon noon. Sabi niya hindi ko na maalala yung mga araw na yon, Mars. Ito ba'y alamat lang? Sa tingin ko, alamat lang talaga yun. Parang ganun iniisip namin nang pumunta kami dito. Tama. Kaya, kung gano'ng katotoo mo na kasinungalingan, hindi ko alam. Mayroon bang nandito na makakapagsabi sa atin kung totoo yun? May dalawang magkapatid na babaeng pinatay dito. Anong sinabi mo? Kayo na may mga simpleng pag-iisip. Iyan sana ang maririnig namin. Wow, that was a talagang buong-buo ang boses na yon. Pakinggan nyo ang mga katok na umuugong sa itaas na palapag. Hinamon ni Elliot ang entidad at agad na dalawang katok pa ang umalingaw-ngaw mula sa itaas. Natatakot ka ba sa amin? Anong nangyayari? Hindi mo naman talaga kailangan matakot. Pwede ka mag-ingay na yon, hindi kami sisigaw. Pwede mo bang subukan ang teorya? Kaya mo bang gawin ito? Ay, eksakto talaga yun. Ano? Sinundan nila ang tunog hanggang sa isang banyo. Sigurado silang may nagtatago roon. Binuksan nila ang mga kabinet at muli wala silang nakita. May nagtatago ba sa banyo? Ikaw ba yan na parang nasa loob ng cabinet? Ano yon? Ano? Paano kung buksan ko na lang? Anong nangyayari? Kita mo, parang nerbiyoso na ako. Kung buksan ko to at may daga na kumain ng mga mata ko,
Gayunpaman, dumating ang kasukdulan sa huli. Yung main na bahagi ng bahay ay hindi nagbigay ng kaparehong aktibidad ng maliit na dagdag, kaya umalis kami at naghanda sina Matt at Josh na mag-shoot para sa channels nila. Pero habang naghahanda kami, narinig naming tumutugtog ang music box sa kwarto. Laging tumutunog ang REM pad na yan. Habang kinukuha nila ang gamit sa kwarto kung saan nila narinig ang mga yabag, biglang tumugtog mag-isa sa dilim ang lumang music box na hindi nila ginalaw. Sa tingin nyo ba pagkakataon lang o talagang hindi iniwan ng espiritu ng magkapatid ang mansyon? Dapat ligtas na kanlungan ang sariling bahay, pero minsan hindi na ito ganoon. Napag-usapan na rin natin dati ang kaso ni Willow, isang lalaking nakakaranas ng matinding paranormal na aktibidad sa kanyang apartment. May mga bagay na gumagalaw mag-isa, pintuang bigla na lang sumasara, at pusa niyang takot na nakatingin sa wala. Naglagay siya ng mga kamera at nakakatakot ang resulta. Tingnan ang screen. Una, may stuffed toy na itinulak mula sa upuan, pero hindi pa yon ang pinakamasama. Maya-maya, tingnan mo ang pinto. Biglang bumukas ang pinto ng malakas na parang may puwersa, kaya nagising si Willow. Dahil sa bilis at lakas ng pagkakabukas, malinaw na hindi ito gawa ng hangin. Parang may espiritong galit na siyang nagtulak dito. At bago pa maputol ang video, may isa pang stuffed toy na itinapon sa sahig. Desperado na si Willow na makahanap ng paraan para mapatigil ito. Kung ikaw ang nasa posisyon niya at magigising ng ganito sa gabi, mag-iimbestiga ka pa ba o aalis ka na lang sa bahay ng tuluyan? Salamat sa panonood hanggang dulo. Matatapang lang ang nakakagawa nito. Mag-like, subscribe at i-activate ang kampanilya para sa mas maraming katatakutan. Sana'y maganda ang bangungot mo.